itong examples ng banal na aklat sa mga nang-aabuso ng mga kapangyarihan nila na ibinigay ng Diyos. Remember the powers that be are ordained of God. So, kung inabuso mo yan, ang utang mo ay sa Diyos na naglagay sa iyo dyan. Sapagkat hindi ka inilagay dyan upang mangabuso. Inilagay ka riyan upang ikaw ay kanyang magamit pagkatiwalaan at upang ikaw ay mapakinabangan ng taong bayan na iyong sinasakupan sa magandang kapamaraanan ng kanilang pagunlad. Pag inabuso nila yon, ang nagtalaga sa kanila na walang iba kundi yan, Diyos, ang siyang magbibigay ng karampatang parusa sa kanila sa iba't ibang pamamaraan. Naging trend po ng inyong mensahe, Pastor, sa ilang Sounds of Worship broadcast ninyo na may halong komentaryo tungkol sa politika at mga secular na issue ng bansa. Maliwanag po na ang Diyos ang siyang pinagmulan ng kapangyarihan ng bawat leader na itinatag sa bawat posisyon, maging inihalal man o inappoint. Ano naman po ang warning ninyo sa mga nang-aabuso ng kapangyarihang ito, Pastor? Abay, magagalit ang Ama sa kanila sapagkat kung ikaw ay isang leader ng bansa, political leader, di ba sinabi ko na sa mensahe ko noong Sounds of Worship, yan ay tinalaga ng Diyos. The powers that be are ordained of God. So, ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. At pagka sila ay umabuso, ang Diyos din ang magbibigay ng kaparusahan sa kanila. So ako, I refuse to judge. No? Kita ko sa lahat, I refuse to judge. Kasi ang utos sa atin, the powers that be are ordained of God. Let us just submit ourselves to them. Pag inabuso nila yon, ang nagtalaga sa kanila na walang iba kundi yan, Diyos, ang siyang magbibigay ng karampatang parusa sa kanila sa iba't ibang pamamaraan. Magkakasakit ba siya? Mamamatay ba siya sa cancer? Tulad ni Herod, tulad ni Nebuchadnezzar, no ba? Tulad ni Belshazzar, tulad ni Sennacherib, ng abuso ng mga kapangyarihan nila. Sino ang nagbigay ng karampatang parusa sa kanila? Ang Panginoon Diyos. Hindi siya natutulog. May mga banal na aklat na mga ating mababasa dito sa mga salita ng Ama. Sinabi dito sa 2 Timothy 2:24-25 at saka sa 1 Peter 5:2-3. Leaders should shepherd the flock of God not by compulsion but willingly. Unang Pedro 5:2-3. Hindi lamang ito sa political leaders, sa lahat ng klaseng leader. Pagka naging leader ka na isang bagay, tinalaga ka riyan, dapat maging matuwid ang buhay mo sa iyong paglilingkod sa mga sinasakupan mo. Basahin natin ang unang Pedro 5:2-3. Pasimula sa 2, Pastor. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Hindi ka naglilingkod ng dahil sa mahalay na kapakinabangan. Ginagamit mo lang ang posisyon mo upang ikaw ay magkaroon ng mahalay na kapakinabangan. Illegal. Yun ang tinatawag ata sa ating panahon, ill-gotten wealth. No? Mahalay na kapakinabangan. Yan ang kanyang, di lamang sa mga political yan, lahat na klaseng leader, pati na sa kingdom leaders, pati na sa mga religious leaders, no? Ito namang pangalawang Timoteo 2:24-25. Ito naman, tapos na ba ito? Sige, patuloy mo ang versikulo 3. Sa versikulo 3, Pastor, ni hindi naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Na hindi naman ang gaya ng kayo may pagka-Panginoon. Yung lording it over all, abuse of power yun eh. Yung gagamitin mo power mo upang sikilin, mag-blackmail, takutin,
i-terrorize mo ang sinasakupan mo, ay yan ay isang kabuhungan at yan ay isang pang-aabuso ng kapangyarihang merong kaparusahan ng Diyos dyan sa mga abusadong tulad ng ganyan. Kaya yan ang tagubilin niya. Pangasiwaan na pinagtagubilin ko sa inyo, sabi na, kung di kayo'y maging mga uliran ng kawan, mga uliran ng inyong sinasakupan. Lalo na sa pagtitiwala ng pera, andyan ang napakaraking corruption. That is the bottom line of corruption. Ang pera. Diyan ang tao nahuhulog. Kaya, ang isang leader ay kailangang uliran o kayang example, lalong-lalo na sa bandang yan ng korupsyon. Pangalawang Timoteo 2:24-25, ito naman ang sinasabi. 24, Pastor. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Maliwanag yan, no? Napakaliwanag na tayo ay kailangang maging mahinahon, full of wisdom, at kumakampi palagi sa tama. Kung anong tama, yun ang kakampihan natin palagi. Itong examples ng banal na aklat sa mga nang-aabuso ng mga kapangyarihan nila na ibinigay ng Diyos. Remember the powers that be ordained of God. So, kung inabuso mo yan, ang utang mo ay sa Diyos na naglagay sa iyo dyan. Sapagkat hindi ka inilagay dyan upang mga buso. Inilagay ka riyan upang ikaw ay kanyang magamit pagkatiwalaan at upang ikaw ay mapakinabangan ng taong bayan na iyong sinasakupan sa magandang kapamaraanan ng kanilang pagunlad. Itong examples ng banal na aklat, itong mga anak ni Samuel, propeta yan The sons of Samuel used their appointments as judges of Israel to take bribes, pervert justice, and accumulate personal wealth. 1 Samuel 8:1-3. Basahin natin. Tagalog, Pastor. At nangyari nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia. Sila'y mga hukom sa Beersheba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan. Mahalay na kapakinabangan. Bribe yan. Mahalay na kapakinabangan. Ginamit ang kanilang mga posisyon sa Israel upang magkamit ng mahalay na kapakinabangan. At ano pa? At tumanggap ng mga suhol at sinira tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Para yung masama kasi, pwede mong gawing mabuti. At ang mabuti, pwede mong pasamain ng dahil sa suhol. Diba? Yan ang ginawa ng mga anak ni Samuel. Versikulo 3. Versikulo 3, Pastor. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Na yan, no? Yan ang verse 3. Yan ang ginamit nila. They abused their power as judges of Israel to take bribes, pervert justice and judgment, and accumulate personal wealth. Wow! Ito na yung pinakamasama dito. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. At ito namang si Haman, panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng isang hari, at si Mordecai naman, na tiyuhin ni Esther na prinsesa na naging reyna ng hari, ay kinamuhian ni Haman. Si Haman parang prime minister yan noon. Yung hari, naghanap ng kanyang magiging reyna. Ang napili ay si Esther, at si Esther ay isang Hudyo. At dahil si Haman, prime minister o pangalawa sa hari,
mahilig ito sa sa respeto. Mahilig ito na yumuko ka sa kanya. Kilalanin mo siya, kundi parurusahan kanya. Si Mordecai ay kumilala sa kanya. Siguro, na-discern ni Mordecai, ang taong ito plastic, ang taong ito marumi, ang taong ito hindi totoo. Ang taong ito nakikipagsabuatan sa mga kalaban. Na halata ni ni Mordecai. At si Mordecai ay hindi nagbigay sa kanyang ng karangalan na kanyang gustong ipagawa sa kanya pamamagitan ng pagyuko at pagluhod. Ngayon, nagalit ngayon si Haman kay Mordecai. At gumawa siya ng isang trap o plot o plano upang si Mordecai ay kanyang mapatay. Hindi lang si Mordecai, kundi ang lahat ng mga Hudyo ng mga panahong yon. Anong nangyari? Ang Diyos ang humatol sa kanya na ang kanyang lahat na ginawa na sana ay para kay Mordecai ay nangyari para sa kanya. Mayroong isang istorya dyan sa Esther, basahin ninyo. Sinabi ng hari kay Mordecai, ano ang dapat kong gawin sa isang taong mabait, mapagkakatiwalaan, at napakinabangan at uliran na taong maganda ang ugali, mabait, lahat pwede mong ipagmalaki. Ano ang ano dapat kong ibigay na reward sa taong ito? Ang buong akala ni Haman siya yun. Kaya sinabi niya, napakagaling. Ang akala niya siya yun Akala niya siya at tinutukoy ng hari. Kaya sa isip niya yon, sinabi niya, ganito hari ang gawin natin. Yung kwintas mo bilang hari ay ipasuot mo sa kanya. At pagkatapos, isakay mo siya sa iyong kabayo. At may aakay sa kabayo at mag-a-announce, ito ang taong pinarangalan ng hari. Ito ang taong pinarangalan ng hari. At pagkatapos sabi niya, ang pinaka-malapit na opisyal sa gobyerno ang siyang hahatak doon sa kabayo at siyang mag-a-announce. Ang kanyang akala, yung mas malapit pa sa kanya sa hari, yung parang special assistant to the king, ang hahatak. Okay. At siya ang sasakay. Tapos ang kwintas ng hari nasa kanya. Akala kasi niya siya yung tinutukoy ng hari. Kaya ang pinakamagandang reward at honor, mahilig sa honor to ang siyang kanyang iminungkahi. Sabi niya, ang ganda ng sinabi mo, Haman. Ang lahat ng sinabi mo, gawin mo kay Mordecai. Yun, napahamak tuloy. Pero mo, parang binagsakan siya ng langit dito sa lupa nung narinig niya yon. Wala siyang magawa siya nagsuggest. Tapos, siya rin ang gagawa ng ipinagagawa ng hari. Akala niya siya So, si Mordecai pinasakay sa kabayo ng hari, binigyan ng kwintas. Si Haman ang humihila sa kabayo at nag-a-announce, ganito ang gagawin sa mga kinasisiyahan ng hari. Siguro ang mukha niya, hindi mo na ma-drawing. Ganyan, tingnan mo. Yun ang tinatawag na gaba. Gaba yun sa Bisaya. Karma ba? Karma. Sa Bisaya yun. Ngayon, hindi pa natapos siya doon Nagalit siya. Gumawa siya ng plot na mamatay lahat ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo. So, ang plot na yon, nadiskubre ni Mordecai. Sinabi niya kay Esther,
At si Esther, hindi naman pinatawag ng hari. Kasi noong pa rin, pag hindi ka pinatawag ng hari, pumunta ka sa kanyang harapan, sigurado putol ang ulo mo. Against the law of the Persians yun. So, nag-suicide na ngayon si Esther bilang isang Hudyo. Sabi niya, mamatay kung mamatay, mamamatay naman lang din kaming lahat sa plot na ito kung ito ay tutuparin ng hari na ipapaskin sa buong bansa na imamasakir ang lahat ng mga Hudyo sapagkat sila ay kalaban ng gobyerno, etc., etc. Plot ni Haman yun. Ngayon, nag-suicide si Esther, pumunta sa harap ng hari kasi mamamatay na lang man din siya. At si Mordecai at lahat ng mga Hudyo, tulad ng ginawang plot ni Haman. Mahilig sa plot ang mga traidor eh. Mahilig sa yung mga trap. Mahilig sa mga trap yung mga traidor. Basta mga traidor na tao, mahilig sa plot yan. Mag-iingat kayo, baka lasunin pa kayo niyan. Papatayin kayo niyan. Mga traidor, ganon. Pagkatapos, itong si Mordecai, nalaman niya yung plot na yun. Sinabi niya kay Esther, ganito yung plano niya. Lahat tayo, lilipulin. Sinabi ni Esther, kung ganon, ialay ko ng buhay ko, sapat. Isa rin ako sa mamamatay. Pumunta siya gayon sa hari. In-invite niyang hari. Sa isang hapunan ba yun? Tapos sinabi niya lahat sa hari ang planong masama ni Mordecai na gagamitin niya ang kapangyarihan ng hari. Gagamitin niyang hari eh. Kasi masama talaga itong si Haman. Gagamitin niya ang hari. Ang hari hindi niya alam na gagamitin siya. Ganun ang mga traidor. Ngayon, nalaman ng hari. Nagalit ang hari ngayon na siya palang gagamitin at lilipulin ng kanyang mga sinasakupan na may relihiyong Hudyo. Pagkatapos hindi pala niya alam na ito ay isang plot. Sinong may kagagawan nito? Sabi ni Mordecai, ang iyong pinaka-assistant, ang iyong pinagkakatiwalaan, si Haman. Naku, nagalit ang hari. Gumawa na si Haman ng mga panahong yon bago nalaman ni Mordecai, gumawa na siya ng mga tinatawag na gallows. Yung gallows para doon ka bibitayin. At yun, inihanda niya kay Mordecai dahil galit na galit siya kay Mordecai. Hindi na lumuhod sa kanya, hindi na gonor, inutusan pa ng hari na siya pasakay sa kabayo. Lagyan ng kwintas, siya pa yung nag-announce. Kaya sa kaputan at galit niya, ay naku, nag-plot siya ngayon. O nalaman ng hari ngayon. Gumawa na siya ng galos para kay Mordecai yun. Nang nalaman ng hari, pinatawag siya. Sinintensyahan siya ng hari, ikaw ang mamamatay. Tapos yung iyong ginawang gallows, doon ka mismo ibibitay. Tingnan ninyo, ang gaba yun. Ang Panginoon Diyos ang may akda ng lahat ng mga bagay na ito. Babaligtarin niya pagka nabuso mo yung kapangyarihang nasa sa iyo para gumawa ka ng masama at gagamitin mo yung kapangyarihang yon para ikaw ay maging bulastog na tao na gagamitin mo upang traidorin mo ang mataong kinamumuhian mo, papatayin mo sila o sisirain mo sila o babanggain mo sila dahil may kapangyarihan ka tulad kay Haman. Naku, hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Bababa ang kanyang kahatulan at ang lahat ng binabalak mo ibabaligtad sa iyo. Amen. Anong tawag doon? Sa Bisaya, gaba. Ang gaba, wala magsaba. Sa Tagalog, ewan ko kung Tagalog ba yung karma. Kung anong binabalak mong masama sa iyong kapwa-tao at ikaw ay masama na bumabalak niyan, hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Babaligtad sa iyo yun. Di ba parang nangyari sa atin ngayon ito? Gustong ibagsak ang buong kaharian at ang anak ng Diyos nang dahil sa masamang binabalak nila na mag-take over sa buong bansang kaharian. Anong nangyari? Hindi natin alam yun. Inosente tayo. Pinahayag ng Ama, binaligtad.
o sila ngayon ang nasa kapahamakan. At ang bansang kaharian mananatili magpakailanman. Oh. Gusto nilang ang boses ko ay hindi na marinig sapagkat hindi nila matiis. Oh. Alam ko kung sino ang nagpa-take down sa aking social media. Alam ko, hindi nang galing sa Amerika. Galing dito. Alam ko yun. Pero dinadalangin ko pa rin na sana maliwanagan kayo o maliwanagan ka sa iyong ginagawa. O baka yan ay ibabaligtad ng Diyos sa iyo, kukunin ang boses mo. Hindi ka na makapagsasalita. Kaya gusto mong hindi na ako makapagsalita at hindi na marinig ng mga tao. Ibig sabihin, pinapatay mo yung boses ng katotohanan na gustong malaman ng tao sa buong sanlibutan at ang tanging paraan ay itong mga social media venues na to. Gusto ninyong patayin yun. Gusto ninyong alisin yun dahil hindi nyo matiis ang aking sinasabi. At ang katotohanan nandirito sa paglilingkod na ito. Mag-iingat kayo. May Diyos sa langit. Baka babaligtarin niya yon. Baka buhay ka pa, wala ka ng boses. Hindi ka na makapagsalita. At ang lahat ng kapangyarihang nasa sa iyo, aalisin lahat yon. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Huwag po ninyong abusuhin yun. Oh, kaya ito, mga example dito. Mordecai, isang matuwid na tao, gustong patayin ng isang masamang taong si Haman, binaligtad ang hustisya, ang Diyos ang may akda ng lahat ng ito. Ipinataw sa kanya ang lahat ng masamang inaakala niya doon sa taong yun. Huwag niyong kalilimutan, gaano man kayo kamakapangyarihan, may Diyos sa langit na tumitimbang sa lahat ng ating ginagawa. At huwag ninyong kalilimutan, ang anak, ang timbangan ng hustisya at kahatulan sa lupang ito. Kung anong tatalian ko dito, tinalian sa langit. Ang luluwagan ko dito, luluwagan doon. Sapagkat hindi po masama ang puso ko, lalong-lalo na pagdating sa hustisya. Fair and just po ako. I have a very keen sense of justice. Ayaw kong manlamang ng aking kapwa. Ayaw kong sumira ng kapwa ko dahil kinapuotan ko siya kahit wala siyang kasalanan. May Diyos na hindi natutulog sa langit. Amen. Tandaan po ninyo ang mga bagay na ito. Pwede niyang hubarin kayo sa lahat ng kapangyarihang binigay niya pag hindi ninyo ginamit yan sa kabutihan. At ibibigay kanino man na gusto niya. Ito namang si Diotrephes. Sa 3 John chapter 1 verse 9, Diotrephes misused his position by denouncing others to elevate himself. May ganun mga tao eh. Gagawin kang itim para silang lilitaw na maputi. Si Diotrephes yun. Maraming Diotrephes sa sanlibutan ngayon. May kapangyarihan. Pag magsalita sila, dahil may platform, may kapangyarihan, marami silang napapaniwala na ang masama ay gagawing mabuti at ang mabuti ay gagawing masama. Anong sinabi ng 3 John chapter 1 verse 9? Webe Pastor, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Gusto ni Diotrephes magkaroon ng posisyon na mas mataas. Kaya siniraan niya ang lahat para lamang ma-elevate niya ang kanyang sarili. So, traitor din si Diotrephes, no? Sa katotohanan. Ito namang si Haman ay traitor din sa katotohanan at katarungan. Naging traitor siya sa katotohanan at katarungan. Kumbaga pa, si Satanas ang kanilang kaibigan. When you sleep with the enemy of truth, you are a traitor to God. Pag binigyan ka ng kapangyarihan and you accommodate the enemy and sleep with them, you are a traitor to the God who gave you the power to do justice on earth.
Anong ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa sanlibutan ito? Sa Pilipinas? Hustisya ba? Pagpapaunlad ba ng bansa? Pagbibigay ba ng kapayapaan? Anong ginagawa nila for 54 years? Kabulastugan, pagpatay, terorismo, pangmamaslang, panununog, pagmamasaker, inupakan masaker, rano masaker. Iilan lang yan sa mga ginawa nila for 54 years. Pero walang humahalongkat dito. Mga leader ng bansang ito, pag di nyo hinarap ito, darating ang hustisya ng Diyos sa mga buhay nyo. Nilagay kayo riyan para i-condemn mga bagay nito. Pag di kayo kumondem sa mga bagay na ito, bagkus nakipag-isa pa kayo sa kanila. You are sleeping with the enemy. Any leader who sleeps with the enemy is the enemy of the government that you are trying to serve. Because the enemy of the government itong CPP and PNDF. They are the enemies of the state. If you cavort with them, accommodate them, sleep with them, you are a traitor to the oath that you've taken to protect the Constitution and to protect the country. Para sa akin, traitor yun. Opinion ko yun. Pero, yun ang sasagutin mo sa Diyos. Sapagkat ang naglagay sa lahat natin dito, ang Diyos. At ang Diyos din, doon din tayo mananagot. At maging maingat tayo sa mga bagay na ito, mga kaibigan at mga kababayan. Sapagkat ang CPP, NPA, NDF, lalo nitong NPA, mga gawa ni Satanas ang ginagawa nila. John chapter 10, verse 10. The thief came forth to kill, to steal, and to destroy. They came to kill, to steal, and to destroy. But the Son of God came to give life, and that they might have it more abundantly. Amen. Ganon ang gusto ng Diyos sa bansang ito. Magkaroon tayo ng matiwasay, mapayapa, at maunlad na pamayanan. Hindi natin kailangan yung ginagawa nitong mga salot na teroristang CPP, NPA, NDF. Pamamaslang, pagpatay ng kapwa-tao na walang pakundangan, inosente ka man o hindi. Panununog ng dahil gusto nilang itayo ang isang walang Diyos na ideolohiya. Ay abuso na yung ginagawa ninyo, dumating na sa harapan ng Diyos ang katulad nyo. Pag dumating yan, babalik yan sa inyo. Lalo na kayong mga naririyan at kumakampi dito sa mga gawang ganito. Nandyan pa kayo sa inihalal pa kayo ng taong bayan tulad ng tatlong ito na naririyan. Pero minsan hindi natin narinig kinondem nila ang atrocities and terroristic acts ng NPA sa buong Pilipinas for 54 years. Ano yon? Hindi ba darating ang katulad ng Diyos sa mga bagay na yan? So, eto naman sa ating pamahalaan, huwag tayong magsiraan at huwag nating itaas ang ating sarili sa pamamagitan ng gawin nating masama ang isang tao para tayo ay pumuti. Alam namang lahat ikaw ay marumi. Alam namang lahat na ikaw ay kumakampi sa mga NPA. Alam ng lahat yun. Pagkatapos, mayroong isang tumatayo para sa kabutihan ng bansang ito, bibirahin mo. Diotrepes ang tawag ko sa iyo. Abuse yun. Lalo na, nandiyan kayo sa pamunuan. Congressman kayo Tatlo yan na na-advocate Wala namang ginawang para umunlad ang bansa natin. Ang lahat ng ginagawa nila, puro pagsalangsang sa pagunlad ng ating bansa. Bakit nandyan sila sa Kongreso? Ayaw naman nilang i-condemn
ang mga teroristang NPA? Bakit? Yan ang ating tanong. At ito rin ang tanong ng mga taong bayan. Huwag na tayong magtanong. Ang sagot alam na natin kung bakit. Amen. You sleep with the enemy. You are sleeping with the enemy pretending to be in government. You are traitors to the oath that you have taken to protect the citizens of this country. And you are protecting criminals. You are protecting murderers. They massacre Rano. They massacre in Inupacan. Ilan lang yun sa mga massacre na ginawa ng NPA. Diba? Kahatulan na darating sa atin yan. Darating ang araw, iiyak kayo ng isang pag-iyak na walang katumbas. Sapagkat ganyan ang pag-iyak na ginagawa ng napakaraming mga pinaslang ninyo dito sa lupang hinirang na Pilipinas. Bakit ganito po ako mangusap? Isaiah 33:15-16, etong sinasabi. Opo, Pastor. Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Siyang humahamak ng pakinabang sa mga kapigatian, na iniuurong ang kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol, na nagtatakip ng kanyang mga tenga ng pagdinig ng tungkol sa dugo, at ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Siya'y tatahan sa mataas. Ang kanyang dakong sanggalangan ay ang mga katibayan ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay maibibigay sa kanya. Ang kanyang tubig ay sagana. Wow, ang ganda nun. Ulitin nga natin sa English naman. Verse 15, He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppression, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. 16, He shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall he be given. His waters shall be sure. Ulitin natin ang verse 15. He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions. May pakinabang sa panunupil May pakinabang sa pang-api Yung mga nang-aapi, nakikinabang yun. May pakinabang sa pang-aapi. Sinong mapang-api dito? Mga NPA. Oppression. Pagkatapos, extortion. Teroriste. That shaketh his hands from holding of bribes. Dito matanggap ng sakosakong suhol. Sakosakong perang suhol. Stoppeth his ears from hearing of blood. Ayaw niya ng mga pagpatay. Na tumutulo ang dugo ng mga inosente. And shutteth his eyes from seeing evil. Ayaw niyang makita ang kasamaan. Kailangan mawala yan sa mundong ito. Ano daw ang magiging kapalaran niya? Verse 16. He shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. Yan, para sa mga leaders yan. So, blessed is the man who exposes corruption and does not involve himself in their wicked ways. Isaiah 33:15-16. Maliwanag. Salamat sa iyong tanong dito. Napahaba konti. Erwin Abasolo, viewer ng SMNI TV 39. Pagpalain po kayo lahat ng ating dakilang Ama, naway pinagpala kayo sa mga salitang narinig ninyo sa mga sandaling ito. Babalik po ako maya-maya, huwag kayong alis upang sagutin ang mga tanong ninyo sa abot ng ating mga makakaya. Kahit ano po ang mga tanong ninyo na may kinalaman sa ating pamumuhay, o kaya para maliwanagan kayo. Sa abot po ng ating makakaya dito sa programang ito, ang inyong mga katanungan o ang inyong mga issues na gusto nating talakayin ay ating pong gagawin. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama. Amen.